Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 21, 2024, Sabado. At ngayon po ay ka-anim na ating pong pagsisimbang gabi. Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 2, verses 8 to 14. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad na iyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igo sa hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig ang tinig mong ginuntuan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat at tayo po ay nagpapatuloy sa ating siyam na araw na paglalakbay patungo sa Belen, ating pong pagsisimbang gabi. At ngayon po, ngayong araw na ito ay kumbaga punong-puno tayo ng binibigyan tayo ng mga dahilan para tayo po ay magkasama-sama at magsaya. Marami binabanggit dito no, na paanyaya sa atin ng awit ni Solomon, no? Katulad nga dito na ito na ang panahon upang tayo ay magsaya. Na yung katotohanan na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, lahat naman po mayroong pinagdadaanan, no? Pero hindi natin pwedeng ipagwalang bahala o kaya naman ay magpa-apekto tayo ng lubusan sa ating mga problema at hindi na natin makita ang dahilan para tayo magsaya. Ito ang magiging tagpo, no, ng ating pong tema sa araw na ito. Kaya nga si Maria ay dumalaw kay Elizabeth at sa kanyang matapos na marinig niya ang balita, no, na kanya pong papasanin, haharapin ang problema, pero sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth, si Elizabeth ay puspos ng pagpapala dahil binisita siya ni Maria. At dahil dito, dahil sa dinadala ni Maria, na kung kaya't nagdulot ito ng kaligayahan sa mga taong kanyang nakasalamuha. Kaya ito rin yung pahayag sa atin, no, sa unang pagbasa na minsan, no, kailangan natin din talagang tingnan ang pinagdaraanan ng iba at unawain natin, no, hindi sa atin nakasentro ang daigdig. Hindi laging tayo. May pangangailangan tayo pero mayroong masigit na nangangailangan sa atin. Na po pwede nating isang tabi muna yung sa atin upang tayo po ay makapagdulot ng kaligayahan. Ngayon po, kung nakapansin nyo, naka-face mask pa ako dahil kahapon ay nagtungo ako sa isang sa ospital at yun nga natuklasan na ito po ay tanda ng Bell palsy. So may Bell palsy kaya hindi po sabay din yung aking mata. Kanina inisip ko magdinilay ba ako? Ipapahayag ko pa ba ito para sa araw na ito? Pero yun nga, no, gaya ng mensahe dito, talagang Bell palsy lang ito, no. Tuloy pa rin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, tuloy pa rin ang buhay kahit na mayroon tayong sitwasyon. No, hindi dito dapat humihinto, no, ating misyon. Panibagong hamon, pero siyempre kailangan ang mas mahalaga ay maibigay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos
ang magdudulot ng kaligayahan sa mga tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.